Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay Solana, kung saan ang kanyang presyo ay naglalaro po sa 50% ng Fibonacci level at mukhang aakitin daw po nito ang 90% level nito. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan, ang sabi po rito ay as the top altcoins spiral into a bearish or indecisive whirlpool, ayan, the SOL price resists intense corrections beyond $130. Kaya ayan, itong si Solana ay nakaranas daw po ng bearish or pagbagsak at yan pagkatapos ay indecisive whirlpool. Yan, sabi dito ay kung pag indecisive ay hindi po niya alam kung saan po siya patutungo. Kaya or parang nagko-consolidate or nagsasideways na rin po ang ibig sabihin nito. Kaya ayan, itong si Solana ay ayan nga, nakakaranas ng correction dito sa nasa mga presyong $130. With a solid support trend line at play and crucial support levels, Solana is close to a bullish pivot point. Kaya ayan, dahil daw po sa isang matibay na support line at ayan, ay mukhang si Solana ay malapit po sa isang bullish pivot. Yan, kung pag sinabi po nating bullish pivot ay dito po siya magkakaroon ng correction or dito na po siya makakabangon. Will SOL price reverse from $135? Yan. Tatalbog ba siya or dito mga ba siya makakabangon sa presyong $135? With the recent reversal from the support trend line failing to sustain above the psychological mark of $150, the Solana price reverts to the $135 support level. Kaya yan, nung umangat daw po itong market price ni Solana dito sa $150 ay hindi po niya nagawang magtagal sa presyong ito at siya po ay bumalik dito sa $135 na support level. As it aligns with the 50% Fibonacci level in the support trend line, the chances of reversal are high for Solana. Kaya yan, yung support level na $135 na ito ay ito raw po ay nakatapat sa 50% ng Fibonacci indicator dito. Kaya yan po siya. Ito po yung chart mula po ito po ay sa daily chart time frame po ni Solana. At ito po yung 0.5 ay ito po yung 50% na level ng Fibonacci indicator. Yung mga kulay yan, mga kulay orange po na ito na horizontal lines ay yan po ang mga linya ng Fibonacci indicators natin. Kaya yan, yung 135 ay tumapat po rito sa 0.5 level ng Fibonacci indicator. Kaya nagpapakita po yan na isa po itong solid na support at base po rito ay mataas ang posibilidad na dito po siya tatalbog at makaka-recover at ito po ay makakabangon para magpatuloy sa kanyang pag-angat sa presyo. Further, as the high formation continues, the sideline traders anticipate another bullish surge crossing $150. Kaya yan, yung mga sideline traders daw po ay inaasahan daw po nila na si Solana ay makakaranas po ng isang pagtaas sa presyo nitong si Solana kung saan ay malalampasan niya ang $150 na presyo. Kaya yan, mga dito po yan. Yan, para mag-create ng another higher highs. However, the recent correction wave threatens to fracture the trend line as the lower price rejection signals are not visible in the first daily chart time frame. Kaya yan, yun nga lang at nakakatakot raw dito na posible pong mabasag ni Solana yung trend support line dito. Ito po yung kulay itim. Dahil kung nabasag po yan ay ayan, mai-invalidate po yung inaasahan ng lahat na bullish surge or kung saan ay yan, tatalbog sana. Yan, kung nabasag po ito ay mai-invalidate po yung inaasahan ng lahat na magkakaroon ng recovery dito si Solana.
The MACD and signal lines are converged in the negative territory, hinting at a potential positive crossover. Kaya yan, pagdating po sa MACD ay nagko-converge daw po sila sa negative territory at posibleng magkaroon ng positive na crossover. Kung pag nagkaroon po yan ng positive crossover, ayan, dito po yan, ay bullish signal po yan. The daily RSI line shows a bullish reversal from the oversold zone and teases an uptrend. With an uptrend in motion, the momentum indicator bolsters the possibility of a bull run. Ayan, ganun na rin po yung RSI indicator dito sa daily chart time frame. Pero wala, RSI po pala ito. Ayan, yung MACD yung wala. Ayan, nagpapakita na rin po yung RSI indicator dito ng isang bullish reversal. Ayan, kasi ito po ay nasa oversold zone. Nandito po sa ibaba. Ayan, oversold po yan. Kung pag nandito sa itaas ay overbought. Kaya ayan, isa po itong bullish signal para sa RSI indicator dito. And will Solana hit $500? Ayan, magagawa nga bang akyatin ni Solana ang presyong $500? If the Solana price reverses to cross the 61.80% FIB level in the milestone of $200, the altcoin will aim for a new 52-week high. Ayan. Nakasalalay daw po ito kung magagawa daw pong akyatin ni Solana ang 61.80% ng FIB, or ito ay akyatin niya ang presyong $200. And considering that the uptrend has regained momentum, the Solana market value can cross $500 by the end of this year. Yan. Magagawa lamang pong akyatin ni Solana ang presyong $500 kung yung uptrend ng yung kanyang nararanasang uptrend ay kanya pong ito ay magpapatuloy. Yan. Kung magpapatuloy yung kanyang bullish momentum, ay ayan, magagawa na pong akyatin ni Solana ang presyong $500 ayan, bago magtapos ang taong ito. Kaya ayan, may bullish signal po tayo rito kay Solana. Ayan, at mukhang base po sa aking nakikita rito ay nakadepende po kasi talaga ito dito sa 50% level ng Fibonacci indicator at ang trend support line dito. Ayan. Hindi natin masasabi kung tatalbog siya rito or magkakaroon ng breakout. Yan, 50-50 po yung masasabi ko rito. Kaya kailangan para malaman po natin yan, kailangan po niyang bumuo ng mga candlestick, mga karagdagang candlestick dito. At dyan po natin, yun po yung pinakabasihan natin para malaman natin kung siya nga ba ay makaka-recover or tatalbog dito, or kung magkakaroon siya ng breakout. Babagsak po siya ng yan, matindi po ang ibabagsak ni Solana kung nabasag yung ito, nabasag yung trend support line na ito. Kaya yan, posible po siyang bumalik dito sa 105.42. Kaya ayan po ang tungkol dito kay Solana. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na aking pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.